kaibigan, nagbabalik po ang Panahon TV at sa bahaging ito ng ating programa. Bago tayo magtapos, ating makakasama si Pag-asa Weather Forecaster Connie Dadivas upang ipaliwanag sa atin ang ilang kasagutan tungkol sa ating weather conditions ngayong araw na ito. Magandang umaga po, Miss Connie. Yes, magandang umaga din sa iyo, Earl. Miss Connie, simulan nga po natin itong ating panayam sa pamagitan ng pagkalap natin ng update tungkol dito sa low pressure area na ngayon ay nasa may silangang bahagi ng bansa. Asa na po ba ang weather disturbance na ito at ano po ang tatahakin na landas nito sa mga susunod na oras at araw? Ang LPA ay kasalukuyan na sa layong 990 kilometers silangan po ng Aparig, Cagayan at inaasahan po natin itong kikilos pa Kanluran, Hilagang Kanluran. Mga kaibigan, iyan nga itong ating weather disturbance ngayon dito sa may silangang bahagi ng bansa ay approximately nasa layong 990 kilometers dito sa may Aparig, Cagayan at tinataya naman na magpapatuloy ito sa pagkilos nito Hilagang Kanluran, Pakanluran kung saan ito ay maaaring lumabas ng bansa. Wala pa naman tayong estimated time kung kailan maaaring lumabas ang weather disturbance na ito, ngunit wala rin tayong inaasama magiging epekto nito o pagtama nito sa lupa sa mga susunod na oras at araw. Ms. Dadivas, dahil nga meron tayong low pressure area ay maaaring ipinag-iibayo nito o pinalalakas ito ang habagat sa ating bansa. At nakaranas nga ang pag-ulan dito sa Metro Manila at sa ilang bahagi dito sa National Capital Region. Tumutulong ba itong low pressure area na ito sa pagpapalakas nitong hanging habagat? Yes, tama yun, Earl. Dahil dito sa LPA na ito, meron itong hatak na habagat or southwest monsoon dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayaan at halos maabot pa siya ng Western Mindanao. At kaya meron tayong gale warning dahil na-enhance niya ang habagat. Mga kaibigan, yan nga normal nga na occurrence o normal na napalalakas ng isang weather disturbance ang ibang wind systems na umiiral dito sa bansa. Partikular, ang ating hanging habagat ngayon na umiihip sa may kanlurang bahagi ng bansa ay mas napapalakas pa, kaya naman nakakaranas po tayo ng pag-ulan dito sa ating bansa ngayong araw na ito. Very specifically dito sa may western parts ng ating bansa ngayong araw. Inaasahan na magpapatuloy ang ganitong epekto ng hanging habagat hanggat sa hindi pa lumalabas itong weather system o itong low pressure area dito mas sa may silangang bahagi ng Pilipinas. At na-mention na rin ninyo, Ms. Dadivas, ang gale warning. Pero bago po yun, ay alamin po muna natin, ano po ba itong ating mga posibleng maasahang na bagyo dito sa susunod na buwan? Ilan po bang weather disturbance ang maaaring pumasok dito sa bansa for the month of August? At ano po ba ang posibleng paggalaw na maaaring tahakin ng mga bagyong ito? For the month of August, inaasahan natin na meron tayong 3 hanggang 4 na bagyo na papasok. Mga kaibigan, na yan nga, magkakaroon tayo ng 3 to 4 storms ngayong araw na ito. 3 hanggang 4 na bagyo po. Na estimated amount lang naman, mga kaibigan. Maraming magbago ang bilang ng bagyo na pumasok dito sa ating bansa dito ngayon sa buwan ng Agosto. At normal po na ang paggalaw nitong mga bagyong ito ay Hilagang Kanluran o di kaya ay may maliit rin na posibilidad na ito ay lumihis patungo sa Hilagang Silangan o magpatuloy sa Hilaga. Ito ang ating mga track movements, mga kaibigan, ay estimated dahil sa data na nakolekta rin ng Pag-asa for the past years. At according nga sa kanila, itong ating mga bagyo ngayong buwan ng Agosto ay may posibilidad na dumaan patungo dito sa may Southern Luzon as a National Capital Region. Kaya nga po tayo ay maaari nang maghanda kung nais nating maging handa tungkol dyan sa mga weather disturbance na yan dahil may malaking ang posibilidad na dumaan ito dito sa may bahaging ito ng ating bansa sa susunod na buwan. Mr. Divas, balikan po natin ang inyong nabanggit na gale warning. Asan po ba may naitaas na rough to very rough sea conditions ngayong araw na ito? Nakataas po ang gale warning dito po sa silangang bahagi ng Visayas and Northern Mindanao dahil po sa malakas na hanging habagat na hatak nitong low pressure area at meron po tayo sa kanlurang bahagi po ng Southern Luzon. Yun nga, mga kaibigan, ngayon ay ilang bahagi o ilang baybayin dito sa Pilipinas ang magkakaroon ng rough to very rough sea conditions at itinaas nga ng gale warning ang Pag-asa. Magkakaroon po tayo ng rough to very rough seafaring conditions dito sa may western part ng Luzon, partikular dyan sa may western seaboards hanggang Palawan po yan, mga kaibigan. At dito naman sa may silangang bahagi kung saan humahatak rin ang low pressure area ay magkakaroon rin tayo ng gale warning o ng rough seafaring conditions. Lalong-lalo na dyan sa may silangang bahagi ng Kabisayaan
Bisayaan at ng Mindanao. At dahil po may gale warning mga kaibigan, inaabisuhan po natin ang ating mga maliliit na sasakyang pandagat, ang ating mga mangingisda at pati na rin ang ating mga barko na huwag po munang pumalaot ngayong araw na ito dyan sa mga bahaging iyan ng bansa dahil nga magiging delikado ang seafaring conditions dyan. Asahan po natin ang malakas na hangin, mataas na paghampas ng alon at ang maulan rin na panahon dyan sa mga bahaging iyan ng bansa. Atin pong tapusin itong panayam na ito, Ms. Dadiva, sa pamamagitan ng forecast ngayong umaga ng Pag-asa. Asahan po natin dito sa Metro Manila, meron tayong paminsan-minsan mga pag-ulan, kasama po ang Bataan, Zambales, and then ang kandurang bahagi ng Southern Luzon, kasama po ang Palawan, Mimaropa, at dito sa kandurang bahagi po ng Kabisayaan, meron tayo nasa paminsan-minsan pag-ulan dahil po sa hanging habagat. And then ang rest of the country po, Northern Luzon, Visayas, Eastern Visayas and Mindanao po magiging bahagyang maulap lamang at may nasan pa rin mga pulo-pulo pag-ulan o pagkulog-pagkidlat. Maraming salamat po, Ms. Dadivas, para sa lahat ng impormasyon na inyong ibinahagi sa amin ngayong umagang ito. Mga kaibigan, atin na rin ngayong silipin kung ano nga ba ang paglalaro ng temperatura natin ngayon sa bansa at kung paano ito naapektuhan ang ating farming weather conditions. Simulan po natin yan sa ating temperatures ngayong umaga na ito. Maglalaro po ang ating temperatura sa pagitan ng 23.3 degrees Celsius hanggang sa 31 degrees Celsius mamayang alas 6 at alas 10 ng umaga. Dito nga magkakaroon din tayo ng relative humidity na aabot sa pagitan ng 70 to 91% 10 a.m. at 6 a.m. Mga kaibigan, atin ngayon tignan kung paano ba nito naapektuhan ang ating farming weather conditions. Dito nga sa ilang bahagi ng bansa, partikular dito sa may Mimaropa, Bicol Region at Visayas, magkakaroon po tayo ng rainy weather conditions for farming ngayong araw na ito at ang upland temperature ay maglalaro sa pagitan ng 20 to 29 degrees Celsius habang ang lowland naman ay aabot lamang ng 22 to 31 degrees Celsius. Ang humidity nga dito, pati na rin ang leaf wetness ay magtatagal ng 4 to 6 hours at maglalaro sa 75 to 100%. At dahil po yan ay mananatiling moist ang ating soil conditions ngayong araw na ito kaya hindi kailangan masyadong magdilig ngayong araw. Samantala, ang iba namang bahagi ng bansa at ang natitirang bahagi ng Pilipinas ay magkakaroon naman ng fair weather conditions for farming. Maglalaro ang ating upland temperature sa 15 degrees Celsius to 21 degrees Celsius habang ang lowland naman ay maglalaro lamang sa pagitan ng 22 to 33 degrees Celsius. At dahil nga fair weather conditions mga kaibigan, ang ating leaf wetness ay magtatagal lamang 0 to 4 hours at ang ating humidity pa rin ay maglalaro sa pagitan ng 70 to 99%. Ngunit mananatiling moist ang ating soil conditions ngayong araw na ito. Kaya mainam na maglagay ng fertilizer o pataba sa ating mga pananim ngayong araw. At yan ang komprehensibong ulat panahon ngayong umaga ng Martes. Mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV. Lagi nangunguna sa pagbibigay sa inyo ng napapanahong weather information. Maaari niyo po kami bisitahin sa aming social media accounts at sa aming website para sa latest weather information. Mula dito sa Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako ang inyong weather guide, Earl Figuracion, na naniniwalang ng hamon ng panahon ay landas sa pag-ahon. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo!